lahat sila gulatan. Hindi ko maintindihan. Nako, nagkakaputo ka na dito sa inyong Senado, amoy usok na sa lahat ng sulok, hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador at hindi kami makapaglabasan. Eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya di na namin maintindihan. Ano ba ito? Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege? Andito kami at Kapatid, yan na lang salita Hindi lang kung sino-sino. Alisin natin, let us remove from the equation that she is a senator. First and foremost, she is the sister of the president. Nagsabi ang isa, siguro may kinonsensya, nga isa kay NBI nga kahit papano, may intervention sa kanya ang Holy Spirit. Inutos ng presidente ang pagpasok doon sa Senate. Ito ang totoo nga nangyari, guys, according sa source ko. Ayoko lang mentionin ang pangalan kasi syempre, to protect his identity. Dumaan sila sa GSIS building. Ang unang narinig ng mga tao doon sa 5th floor, kung saan nandoon ang mga abogado, iilang media, at ang mga senators at ibang mga bodyguards ng ating mga senator, yung mga security sila, ang unang narinig nila, barina. Yung ginabarina, malaka ginabugbog, ginawasak, ginamartilyo, ginadrill. Ginadrill ang wall sang Senate. Ang Senate building, ginawasak sang mga bilatsing iloy, nga mga supot. So, hinanap ng mga Marines, ng mga mista. Maraming salamat dyan. Sa mga Marines na mga daddy-daddy natin, men in uniform. Nakalimutan, balas ang bilat sing iloy, mga NBI, nga mga feeling ko ang makapatay talaga sa akin NBI. Papuntahan ako dito ni Matibag sang assassin. Pero bago mo na magawa sa akin, sir, katakot-takot ang pagdaanan mo dito. Alam nyo, nung narinig nila na may nagabarina, may nagabugbog na, may nagdidrill na sa wall, from the GSIS papunta sa Senate, ambot. Ano ang akala ni isang mga bilat sing iloy sa kala? Mga invincible ka mo? Lulusot kayong lahat sa isa ka hole, sa isa ka buho, tapos walang may makaramdam sa inyo. Ano ni ka mga istupido ni? Siguro nang galing sila bila sa NBI, nagsyabu ang mga iyo puta. Nag-imagination sila nga ang kanilang pag-drill sa pader, hindi marinig. Ano kamo yung diputa? Kamo nag-overdose, kamo sang shabu. Ngayon, may iilan sa kanila sa ibang pinto nga nakalusot ang mga diputa. Nag-warning shot ang sergeant at arms. Ang security guard doon sa Senate. Siya ang nag-warning shot dahil bakit dapat lang talaga nga barilin sila? Kasi hindi sila nag-follow sa protocol that they were not allowed to enter the premises of the Senate building. So ito according sa insider na talagang very, very reliable source. Nag-attempt ang mga supot nga mga satanista, kulto, anti-Christ 666. Gin-warning shot sila ng mga osaan. Tapos ang mga bilatsing iloy bumato, nag-retaliate. Nagbaril din ang mga yudiputa kasi yun ang sabi ni BBM. Kasi Judas, sino ang matay siya? Patsan nyo! Ay gusto ko gisubong ang ulo ni Bato. Di ko hindi sabi di puta yan. Ginsimpunan mo na naman strong ang sapo mo, sir. Pero dahil nandoon ang mga well-trained, ang mga, you know this, mista, it's not just a career. It is not just brotherhood. It's sacrifice. This is how they live their lives. They took an oath, a promise, a blood compact maybe, that whoever is going to be attacked sa kanilang grupo, sa kanilang kapatid, patay kung patay ang mista. That is why they are considered the highest level of civil defense.
Natatawag mo lang ang Mista Bilatsing Iloy kapag grabe na talaga ka high alert. And they were there, seeing these people. Guys, alam niyo ako napaka-very patriotic ko talaga, guys. Alam niyo ba na hindi ko matapos-tapos kanta ang ating national anthem because I cry. Kahit pa nga ang ating preamble, hindi ko matapos-tapos i-recite because I crack in the middle. I cannot finish it. Dahil sa pagmamahal ko sa Pilipinas, I am so frustrated when I saw this man in uniform, guys. And I saw the flag, our flag, my country. Nung nakita ko na suot-suot nila, nandito sa kanilang braso ang flag ng Pilipinas, nanindig ang playbook ko, guys. Goosebump. Na nakita ko a little bit of hope, may kaba, and at the same time, a little bit of hope ako. So tumawag ako kagad sa ating kaibigan doon sa Senate. Sabi ko, bakit? Bakit may mga Marines dyan? Ano nangyayari? Ano naman? May martial law na sabi, hindi. Nandito yan sila. Kasi mga mista yan. Huwag ka mag-alala, Loy. Sabi ko, dumapatay ko doon, nag-aihi ko sa kwan. Nag-menstruation pa ko ngayon. Ang dugo ko talaga ka-waterfalls. Ano nangyayari? Basi ko, ano na si Patcho na si Senator Bato. Sabi niya, hindi, Loy. Mga kamista yan na. Brothers niya. Andito to help. Doon ako nabuhayan ng loob. So nagpaputok ang mga Bilatsing Iloy, ang mga gago, ano ka mo NBI? Wala na kamusang dignidad, wala na nagtitiwala sa inyo ngayon. Wasak na ang inyong pangalan. Nakinig kayo Bilatsing Iloy sa presidente kahit mali. Ang utos niya, sino ang mas mataas? Ang katungkulan niyo sa konstitusyon o ang tao na hindi forever na leader? Ang pinakamataas sa ating bansa na merong sang power, ang konstitusyon. Hindi siya. You forgot that the very thing that you need to protect is the law. Is our constitution, not even the president. He's next. Second lang siya. Pero kung alam nyo na you're declaring already disrespecting the law. Isa na sa kamo Bilatsing Iloy isang rebellion. Sedisyon na sang ginawa niyo NBI. Ganyan ang nangyayari kung ang inyong amo katulad kay matibag na gagubugok. Wala sila pakialam kung merong madamay casualties. This is our country right now. We are governed by someone who doesn't give a flying fuck about us. Basta makuha nilang kanyang gusto to stay in power until 2028 and beyond. Yan ang kanyang goal. And kay ninong dugo ang dadana atin. Ang kapwa natin Pilipino, mabuti na lang walang namatay na mga taga-media. Mabuti na lang walang security guard na nabaril. Mabuti na lang walang namatay na marin. Sana kung may namatay man, sila ang mga Bilatsing Iloy ng mga NBI. So ngayon guys, ang panawagan natin. Ang panawagan natin ay lahat ay magkapit-bisig. Peaceful vigil. Guard our Senate building. Kung ako sa Pilipinas ngayon, Bilatsing Iloy, mag-tent ko yan. Kahit may mga tangki, digira pa. Dapat huwag tayong umalis dyan. Mag-vigil kayo sa harap ng Senate the moment that you leave Senate building, guys. They're gonna attack again. And though Remulla did something okay today by trying to give us an assurance that he is securing, because he is actually, the ILG is in a higher position. Higher hierarchy ang DILG kesa sa NBI. Di siya'y gago nga mista na niya si Trillanes manguna sa. Ang mga mista naman hindi naman gago at hindi naman siya under attack si Trillanes. Ang under attack naman si Bato eh. So ngayon,
Ito ang klase sang mista si Trillanes nga bilat sing Iloy nga hudas. Wala na sa gindis-o na sa ng kapwa niya mista, guys. Anong kape-paste mo di man? This is not about yellow, pink, green. This is about our country. Kayo nga mga ipokrita, kayo nga mga kakampings, kakamputa, kag mga yellow tards, mga kainsuka, ito ang gusto nyong pamamahala? Dahil lang galit kayo kay Sara nga kung tutuusin, ang inyong mga ginabiddergord kag ginaampalaya sa kanya, ang amount na na-stack up sa 125 million, na hindi nyo iniisip nga ang ninakaw sa ating bilyones na ano ang nangyari sa inyong mga isip. Mga matatalino kayo, correct? 125 million ang gut-gut nyo kay Sara. Pero hindi nyo ngayon naisip, putang ina na lahat ayaw patsyon. At the end of the day, wala sila sang kinikilingan ang mga yudiputa. Kapag humarang ka sa gusto nila, patay ka. So dapat ito ang panahon. Masuporta kayo. Masuporta kayo sa administrasyon ngayon na willing to kill. Saan putang ina ang inyong mga advocacies? Nasaan ang sigaw nyo for a better governance? Nasaan ang sigaw nyo ngayon for peace and order? This is your time to shine. Ipakita nyo ngayon na mga expert kayo bilat sing Iloy sa tinatawag nating law. Nagbigay pa ng 72 hours ang Supreme Court. Ewan ko sa Supreme Court, na hindi pa nila nakikitaan sa urgency. Ano pa, ma'am, sir? Na urgency ang gusto nyo, ma'am? Putuka na mamumuntik ng masira ang Senado natin. Dapat bukas na bukas din magbigay na kayo sa TRO. Kami ay nagmamakaawa sa inyo. Jenny Daniels, please check your spam and message request. Minessage kita sa isa kong messages sa aking page. Ginbirahan nila sang report ang aking statement about my freedom of speech and they cited me for, I don't know, rebellion, whatever. So please message. Oh, correct. Manang-mana yung kanyang tatay. Excuse me. Grabe ang tensyon sa aking sulok-sulok. Share the live, guys. At ang mga stars nyo muna, bilat sing Iloy, wala ko pakialam sa mga iyo diputa ng si Bubure na ang itsura na sang bungot.